Kung ilalarawan ng isang introvert o kung ikaw mismo ay isang introvert, maaaring otomatikong maisip ng isang tao na ang mga introvert ay mahiyain, sinasarili ang mga bagay at madalas na hindi nagbabahagi ng kanilang mga opinyon. Ngunit kahit na sila ay tila tahimik sa labas, merong isang lihim na negative side ng mga introvert ang hindi palaging napag-uusapan. Narito ang negative side ng pagiging introvert. Number 1. Pag-overthink sa mga bagay-bagay. Ang mga introvert ay gumugugol ng maraming oras sa kanilang mga isip na madalas sila ay nagde-daydream, nagpoproseso ng isang bagay na kanilang natutunan o iniisip ang mga nangyari sa kanila sa buong araw. Gayunpaman, ang lahat ng oras na ito na ginugugol sa loob ng kanilang mga isip ay nangangahulugan na ang mga introvert ay may posibilidad na mag-overthink. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang dahilan para dito ay dahil ang mga introvert ay may mas maraming aktibidad sa isip kaysa sa pagkilos. Sa madaling salita, sila ay nagpoproseso ng mas maraming impormasyon kaysa sa mga extrovert na maaaring humantong sa kanila sa pag-overanalyze ng mga bagay-bagay. At habang ang kakayahang mag-isip sa pamamagitan ng isang komplikadong ideya o proseso ay kapaki-pakinabang, merong isang downside dito kapag ito ay nagiging overthinking na. Ito ay lalo na kung ang mga iniisip ng introvert ay nakafix sa mga pagkakamali na kanilang ginawa o kung ano ang kanilang nakikita na kanilang mga kapintasan. Ipinakita ng mga pananaliksik na ang pag-iisip sa mga bagay na ito ay maaaring humantong sa mga issue sa mental health at maaaring maiwasan ng isang tao na tumuon at i-enjoy ang pang-araw-araw na mga kaganapan. Bilang karagdagan, kapag ang mga introvert ay nag-overthink, nauuwi rin sila sa pagkaantala sa kanilang paggawa ng desisyon. Maaari itong makapinsala kapag kailangan nilang gumawa ng mga regular na desisyon sa trabaho o kahit sa isang relasyon o pagkakaibigan at maaari din itong pababain ang kakayahang makipagtulungan sa iba. Dahil ang kanilang kawalan ng kakayahan na mabilis na gumawa ng mga desisyon ay maaaring makabawas sa kanilang flexibility. Number 2, hindi sila team player. Hindi na bago na mas gusto ng mga introvert na mag-isa kaysa samahan ng iba. Hindi lamang sa mga panlipunang pagtitipon, ngunit umaabot din ito sa trabaho o sa paaralan. Pagdating sa akademiko o sitwasyon sa trabaho, ang mga introvert ay karaniwang hindi gusto ang mga group project o nagtatrabaho sa isang team. Sa halip ay mas gusto nila ang mga gawaing nag-iisa na hindi nagsasangkot ng pakikipag-collaborate sa iba. Kaya kapag ang isang introvert ay naging bahagi ng isang group project, ay madalas silang nakakaramdam ng sama ng loob sa ibang mga miyembro ng grupo. Maaari pa nga silang mag-shutdown sa isang setting ng grupo dahil alam nilang nakakapagod ang pakikipagtulungan sa isang team. Bukod pa rito, natuklasan ng isang kamakailang pag-aaral na ang mga introvert ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa mga extrovert kapag sila ay nagkakasama. Ayon dito ay sa mga group environments, ang mga introvert ay nagbibigay ng mas kaunting credit sa kanilang mga extrovert na katrabaho at minamaliit ang kanilang pagganap. Ito ay maaaring dahil hindi sila komportable sa pagtataguyod ng iba kaysa sa kanilang mga extrovert na katapat. Gayunpaman, ito ay maaaring dahil din sa katotohanan na ang mga introvert ay maaaring magkaroon ng malalim na sama ng loob sa mga extrovert dahil minsan para sa kanila ang extroversion ay nakakainis. Number 3, umiiwas sila sa mga komprontasyon. Ang mga introvert ay ayaw na ayaw sa mga komprontasyon at mga salungatan. Habang ang mga extrovert ay madalas na nasisiyahan sa isang magandang debate, ang mga introvert ay mas pinipiling umiwas sa mga ito hanggat maaari. Halimbawa, kung ang isang katrabaho ay nakakairita sa kanila, ang mga introvert ay maaaring pumasok sa trabaho sa ibang oras upang umiwas sa kanila o humiling na ilagay sa ibang proyekto sa halip na direktang harapin ang katrabaho tungkol sa kanilang pag-uugali. Gayunpaman, ang pag-iwas na ito ay maaaring magkaroon ng mga negatibong kahihinatnan para sa isang introvert. Hindi aktwal na nalulutas ang anumang bagay sa pamamagitan ng pag-iwas sa isang sitwasyon. Bilang isang resulta, kung minsan ito ay nagpapalala pa para sa kanila. Dahil alam nila na ang sitwasyon ay umiiral pa rin at patuloy na nagdudulot ng stress. Ang isa pang kahihinatnan ng pag-iwas ay nangyayari kapag ang mga introvert ay gustong umalis sa isang relasyon o isang pagkakaibigan. Para sa isang introvert, ang ideya ng pakikipaghiwalay sa isang tao at pagharap sa lahat ng salungatan na kasama ng pagkilos na yon ay maaaring napakahirap tiisin. Kaya mas pinipili nila na i-ghost ang iba.
At syempre, nagdudulot ito ng negatibong resulta sa taong ginost nila. Shoutout kay Rowena Kalimlim. Sabi niya, introvert ako. Tama lahat ng nabanggit niyo po, sir. Sabi naman ni Ira Giob Otebrek, shoutout to all introverts out there. Nakatagpo na tayo ng lugar dito sa YouTube para mas maunawaan pa ang mga sarili natin. Salamat sa iyo, Sir AP. More videos to come. Ayon naman kay SG Liorna, butil lang ako magsalita pero kapag ako'y pilitin magsalita kahit butil, sobrang sakit. At ayon naman kay Malia Momena Bantas, totoo, nakapwa ko lang minsan na introverted ang nakaka-vibes kong makipagkwentuhan. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 4. Pinipigilan nila ang kanilang mga damdamin. Ang mga introvert ay may posibilidad na itago ang kanilang mga damdamin kahit na mas mahusay kung isi-share ito sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya at tulungan silang iproseso ang kanilang sariling mga damdamin. Bihira silang gumanti kaya mahusay sila sa pagtatago ng kanilang mga nararamdaman. Kaya mukha silang cold sa mga hindi nakakakilala sa kanila. Ngunit ang mga introvert ay nakadarama din ng mga bagay at madalas nilang nararamdaman ng mga ito ng mas malalim kaysa sa mga extrovert. Ito ay dahil maraming introvert ang napakasensitibong tao kaya mas mataas ang kanilang pagtugon sa mundo sa kanilang paligid. Gayunpaman, kapag napakalalim ng kanilang nararamdaman ngunit hindi nila pinapahayag ang kanilang mga emosyon sa malusog na paraan, ito ay maaaring magresulta sa kanilang mga damdamin na lumaki ng sobra sa paglipas ng panahon at ang isang introvert ay maaaring sumabog sa kalaunan. Ito ay maaaring mangyari sa isang bagay na tila maliit o hindi gaanong mahalaga. Halimbawa, kung ang isang introvert ay nahihirapan sa trabaho, ngunit tinatago nila ang impormasyong ito sa kanilang sarili na sa kalaunan ay maaari nilang ilabas ang lahat ng galit at pagkabigo sa isang mahal sa buhay. Number 5. Iniisip ng mga tao na sila ay snabero. Sa isang grupo ng mga bagong magkakakilala o sa gitna ng isang malaking pagtitipon, karaniwang mapapansin na ang mga introvert ay ilan sa mga pinakatahimik doon at mas gusto nilang mapag-isa. Matagal bago sila mag-open up sa iba at kung mag-open up man sila, kadalasan ay hindi sila masyadong nagbabahagi. Ang dahilan nito ay sa pangkalahatan ay matagal ang isang introvert na magtiwala sa isang tao at hindi sila komportable na magpahayag ng maraming impormasyon tungkol sa kanilang sarili agad-agad. Kaya para sa ibang tao, ang gawin na ito ay maaaring mukhang snub o suplado. Ang mga tao ay madalas na inaakusahan ng mga introvert bilang kumikilos na parang napakahusay nila para sa iba. Kahit na ang kanilang katahimikan ay bihirang dahilan ng isang snub na personalidad, minsan nagme-make sense din ito. Halimbawa, kung bukas ka at palakaibigan sa kanila, ngunit minsan ang mga introvert ay mukhang bantay sarado at parang hindi talaga nila gustong makipag-usap. Maaari kang madaling tumalon sa konklusyon na sila ay suplado o sadyang bastos. At habang ito ay karaniwang malayo sa katotohanan, ang mga introvert ay nahihirapang itama ang larawang ito at itaguyod ang kanilang sarili kaya madalas nilang nakikita ang kanilang sarili sa mga hindi magandang label. Number 6. Harsh sila sa kanilang sarili. Habang nakatuon tayo ng husto sa kung paano naaapektuhan ng negative side ng mga introvert ang mga nakapaligid sa kanila, ang madilim na bahaging ito ay maaari ding negatibong makaapekto sa mga introvert sa kanilang sarili. Tulad ng nabanggit kanina, ang mga introvert ay madaling mag-isip at mag-overthink na parehong maaaring humantong sa mga damdamin ng kalungkutan. Ngunit ang isa pang resulta nito ay ang mga introvert ay madalas na harsh sa kanilang sarili. Halimbawa, kung ang isang introvert ay nakagawa ng hindi magandang presentasyon sa trabaho, maaari silang gumugol ng mga araw na pinag-iisipan ito at pinapasama ang kanilang sarili sa hindi paggawa ng mas mahusay. O kung sila ay nagpunta sa isang date na hindi naging maganda, maaari silang mag-isip na sila ang dahilan kung bakit hindi ito naging maganda. Sa paglipas ng panahon, ang tendensiyang ito na sisihin ng kanilang sarili o bugbugin ang kanilang sarili ay maaaring humantong sa mababang pagpapahalaga sa sarili at pagbaba ng kumpiyansa. At number 7, nahihirapan silang humingi ng tulong. Ang mga introvert ay kilala sa pagiging independent at habang ang independence ay isang mahalagang tool sa ilang mga sitwasyon, maaari rin itong magkaroon ng mga downside. Isa sa pinakamalaking downside ng mga independent introvert ay nahihirapan silang humingi ng tulong. Halimbawa, kung nahihirapan sila sa isang proyekto sa trabaho o paaralan,
Mapipilitan silang itulak ang kanilang sarili at subukang gawin ito ng mag-isa, sa halip na humingi ng tulong sa kanilang supervisor o sa kanilang guro. O gaya ng nalaman na natin pagdating sa mga damdamin ng mga introvert, kung sila ay nahihirapan sa isang bagay sa kanilang personal na buhay, ay maaari nilang itago ito sa kanilang sarili sa halip na makipag-ugnayan sa iba. Dahil sa hindi pagsandal sa iba, lalo na sa mga may higit na karanasan, ang mga introvert ay maaaring pabagalin o pigilan ang kanilang paglago at ang kakayahang matuto sa paglipas ng panahon. Ito ay maaaring humantong sa kanila sa pagpigil, hindi lamang sa kanilang sarili, ngunit negatibong nakakaapekto din sa mga nakapaligid sa kanila. Ikaw, may maidadagdag ka pa ba sa listahan na ito? Alam mo ba ang mga ugali ng mga extrovert na ayaw ng mga introvert? Panoorin mo dito.